Topic po natin tungkol sa isang healthy na pagkain. Tawag dito yogurt. Okay, nakatikim na ba kayo ng yogurt? Meron yan nabibili sa mga supermarket natin. Pero maraming klase. Merong pros and cons sa pagkain ng yogurt. Hindi rin bagay sa lahat ng tao. So, tignan po natin kung babagay sa inyo, ha? So, yogurt, marami siyang benefits. Actually, kakaiba benefits siya. Marami siyang minerals, marami siyang calcium, galing siya sa gatas, very nutritious. Pwede sa buto, osteoporosis, sa puso, pampapayat. Paano ba ginagawa ang yogurt? Ang yogurt galing sa gatas. Okay, so yung gatas, pina-ferment nila yung lactose. Yung lactose, part yan ng natural sugar ng milk. So, pag nag-ferment yan, nagiging lactic acid, tsaka lumalapot. Paglapot niyan, nagkakaroon nito mga healthy bacteria. Yung iba, dinadagdagan pa ng mga healthy bacteria. Nandun yung benefits. Bukod sa gatas na na-ferment, nandun din yung benefits. Maraming klaseng yogurt, papakita natin mamaya. Okay? Ano benefits? Number 1, kakaiba nutrients niya. Mataas na mataas siya sa calcium. Kasi galing nga sa gatas. So, 49% of daily needs sa buto, sa osteoporosis. Marami siyang vitamin B, vitamin B12 para sa puso, para sa buntis. Marami din siyang phosphorus para sa buto, magnesium and potassium. Matataas, so 28%, 10%, 12%. Tapos, ang maganda sa yogurt, haluan mo pa ng mga healthy na pagkain. Di ba? Mga pang Pinoy ito, saging, strawberry, at konting cereals, di ba? So, sa mga yogurt, dito sa napag-aralan ko, mas maganda ang Greek yogurt. Mas marami siyang protein, mas beneficial. Pero syempre, baka mas mahal to. Minsan kasi nabibili nating yogurt sa supermarket, marami ng added sugar. So, dapat i-check natin yung label. Kung masyadong matamis, added sugar, maraming fat. So, healthy pa rin naman. Meron siyang good bacteria. Kaya lang, hindi pwede masyado marami kasi baka tumaba tayo. So, yung Greek yogurt, non-fat, mas maganda pa siya. Ayan, mataas siya sa protein 10 to 20 grams of protein siya. Bukod dito sa calcium, phosphorus, vitamin B12, mataas sa protein, sinasabi ko sa inyo, potassium, meron din siyang mga iodine para sa thyroid. Kailangan ng iodine ng thyroid. Second benefit, protein na siya. Di ba? Gatas. Gatas kasi complete food. May protein na, may carbohydrates, may fats na. Kompleto siya. Para siyang itlog. Kompleto na siya. So, high protein siya. Pag high protein, more energy. Pampalakas. Para sa muscle. Mas hindi ka gugutumin pagkakainin mo more protein. Pag kinain mo puro kanin, puro tinapay, pandesal, kanin puti lang, mamaya gutom ka na. Noodles, kanin, mabilis mabusog, mabilis magutom. Pero yung mga nag-i-snack sa yogurt, nakita nila, mas hindi gutom, 100% less calories nakakain compared kaysa magpapandesal lang at kape. Pag sugar high, gutom agad. Ito, mas gusto nila Greek yogurt. Mas mataas ang protina niya. So, mas busog. So, yan. Actually, ito isang cup to Medyo malaking cup to. Mga 250 grams. Ito, medyo mataas. 150 calories. Okay lang naman. At protein niya, depende. Mga 8 to 10 grams of protein. Maganda ang yogurt sa tiyan. Okay? Masakit ang tiyan. May problema sa tiyan. May GERD. May irritable bowel, maganda siya sa tiyan. Kasi nga, marami siyang healthy bacteria. Ito yung bifidobacteria and lactobacillus. Pwede rin to sa mga may irritable bowel syndrome. Katulad ko, irritable bowel, laging stress ang tiyan, makulo ang tiyan, minsan nagtatae, minsan malambot. Minsan matigas ang dumi, minsan malambot ang dumi. Parang laging humihilab ang tiyan. Yan ang irritable bowel. So, maganda tong healthy bacteria. Kaya nga siya tinawag na probiotics. May pag-aaral, pagkakain ka nitong mga may healthy bacteria, either sa yogurt or sa mga probiotics, meron din supplement na probiotics, pag-usapan natin mamaya, nababawasan ang sakit sa tiyan.
May tao na babawasan ng sakit sa tiyan, pero meron din mga tao na hindi rin hiyang sa yogurt at sa probiotic, baka iba rin yung pakiramdam. Pero usually sa pag kinakain yung yogurt, wala namang ganong side effect. Maganda siya. Bukod dito, maganda rin siya sa tiyan, di ba? Maganda sa immune system, pampalakas ng katawan. Iwas sa virus, sa infection, sa mga sipon-sipon. Kasi marami siyang mga antioxidant, magnesium, selenium, zinc. Pampalakas na yan, no? Inaaway yung mga virus. So, probiotics, maganda sa tiyan, immune system, maganda sa balat, sa kababaihan, iwas infection din, tulad na sinabi ko sa inyo. Sa ulcer, maganda din. Sa puso, may pag-aaral maganda sa puso. Although, ang concern natin, saturated fat siya. So, pag saturated fat, monounsaturated fat, hindi natin sure yung benefit sa katawan, lalo na sa puso. May nagsasabi iba, pag saturated fat, hindi maganda sa puso. Pero, depende siguro sa yogurt mo. Kung full cream milk o full fat yogurt, baka mas hindi ganun ka-healthy. Pero pag yung low-fat yung yogurt, mas maganda po. Pero meron mga pag-aaral na okay sa puso at sa good cholesterol. Pampapayat, pwede rin, nakakabusog siya. Kasi yung mga kumakain ng yogurt, especially Greek yogurt, may nabibili din sa ating Greek yogurt. Pag yogurt, mas okay yung mas maasim, di ba? Yung hindi ganun katamis. Merong mga yogurt ice cream, pwede naman, kaya medyo matamis yung iba. Pero merong yogurt ice cream na hindi ganun katamis. Kasi nilalagyan nila ng sugar. Yung sugar ang kalaban eh. So, pag Greek yogurt, high protein, pampabusog at hindi nakakagutom. Yan, no? Appetite reducing siya. Bumababa ang body weight, body fat, and laki ng tiyan. Okay? Pero ang yogurt, nililinaw ko, hindi para sa lahat ng tao. Number 1, yung may lactose intolerance. Ako may lactose intolerance ako. Pag gatas, hindi ako pwede. Ice cream, hindi ako pwede. Kahit yung mga, may mga pie na may gatas, hindi rin ako pwede. Nagtataya ako sa ganon. May mga sauce, may mga sarsa, hindi lang gravy, may full cream milk, nagtataya ako. Pero ang yogurt, usually wala na siya dapat lactose eh. Yung sa paggawa niya, may mga yogurt na wala. Kaya ko ang yogurt, kaya ko rin yung probiotic and yogurt ice cream. So, ito, parang trial and error. Kahit may lactose intolerance ka, hindi ka pwede sa gatas, pero sa yogurt, baka pwede ka. Tingnan nyo na lang kung anong brand ang hiyang kayo. Yan, pag lactose intolerance, pag kumain ka ng may gatas, magtatay ka, magsusuka, sasakitan tiyan, at sa experience ko, masakit din sa ulo. May headache ang mararamdaman. Ang di rin bawal sa yogurt, syempre kung may milk allergy, bihira lang naman may milk allergy. Tapos yung nagda-diet, kung masyadong high sugar yung yogurt mo, ayaw mo rin kung masyadong matamis. Okay? So, pili na lang ng magandang yogurt. May plain yogurt lang. Yung simple lang na maasim lang. Unsweetened variety. Baka hindi nyo gusto lasa. Isa pa maganda sa yogurt, pwede siya sa singaw. Ginagamit ko siya pag may sugat-sugat dito, sa singaw. Mababa sa vitamin B, nagkakasingaw. Tapos yung mga may braces, nasusugat ang labi, nagkakasingaw. Dito may tonsils dito, nagkakasingaw, may GERD, minsan nagkakasugat dito. Ang yogurt, ang pagkain ganito sa may singaw. 1 kutsara, 2 kutsara lang para mag-coat siya. Parang tinatapalan niya yung mga singaw-singaw hanggang dito. Tapos pahinga muna. After 30 minutes, 1 hour, ulit ka 1 kutsara, 2 kutsara, pantapal sa lalamunan. Low fat is better, tapos piliin nyo yung babagay sa inyo. Pag-usapan din natin lastly ang probiotic supplement, okay? Wala po tayo na-endorse any brand you want. Medyo mahal to mga probiotic, pero ito yung mga supplement na may pag-aaral. Kahit tanong nyo sa doktor nyo, mag-research kayo kahit saan pa. Ang dalawang supplement na may pag-aaral, yung probiotics, medyo maraming studies to, tsaka fish oil, maraming studies. Yung dalawa ang pinakamarami. Yung iba,
not so much. So, ang probiotic, ito, supplement na to, pwede rin siya sa tiyan kasi marami siya talagang mga good bacteria, mga lactobacillus. Merong ilang milyon, ilang billion pa nga laman ng probiotics. So, good for the stomach, immune system, sa skin, at sa health tulad na sinabi ko. Itong probiotics, iba-iba eh. Depende sa halo eh. Depende sa good bacteria na nilagay. Pero basically, maganda sa katawan, maganda sa tiyan, sa UTI, sa colic, at sinasabi nila, may pag-aaral pati sa depression, stress, anxiety. Itong mga yogurt, pwede rin. Pero tulad ng sinabi ko, lahat ng bagay hindi para sa lahat ng tao. May tao, siguro iba yung built nila, constitution nila, kaya hindi bumabagay. Meron din, yung mga hindi bumabagay, tuloy ko na. May tao, pag uminom ng probiotic supplement, naggagas. Lalong sumasakit ang tiyan. Kasi nga, bago sa kanila yung good bacteria. Nagbabago yung bowel movement. Pero usually, after ilang days, bababa mo lang yung dose mo nung tableta or kapsula, nawawala rin, nag-a-adjust din. Kasi nga, naglalagay ka ng new bacteria sa gut. So, pag sumasakit ang tiyan, bawasan or tanggalin. Meron ding probiotic sa pagkain, bukod sa yogurt, di ba? Sinabi ko, yogurt, ito, probiotic. Pwede natin pakita, Doc Lisa. Ibang options pa nila. Ito yung mga healthy eh. Kaya nga itong mga kimchi eh, sikat na sikat sa Korean eh. Meron siyang mga good bacteria. Ayan oh, sauerkraut to. Yan ang Korean style ng sauerkraut. Ito sa Germany, yan oh, sauerkraut. Mataas sa lactobacillus, vitamin C. Kaya sikat na sikat sa kanila. Diba? Bawat bansa may sarili sila. Yan oh, sauerkraut, kimchi. Sa Japan, miso. Okay din ang miso. Miso soup. May natto, fermented soybeans. Ito, nauso ngayon eh. Kombucha eh. May nabibili din dito. May bacteria and yeast. Meron pang ganito. At apple cider, meron din yan. So, merong mga bagay na probiotic. Ewan ko lang sa atin kung hindi ko lang sure sa Pilipinas ko anong probiotic. Dapat i-research pa. Yung atsara ata natin parang matamis lang eh. Feeling ko parang walang probiotic. Ito yung mga proven probiotics. So anyway, sana nakalinaw po to. Para sa gusto kumain ng yogurt, piliin nyo wag masyado matamis. Para gusto sa probiotic, kung may problema sa tiyan, baka po makatulong sa inyo. God bless.